Alalahanin na ang video na ito ay para lamang sa mga may bukas na isip at paniniwala sa espiritualidad at mga ganitong practice. Kung ang nilalaman ng video na ito ay labag sa iyong kalooban, mga naging karanasan sa buhay at paniniwala, ay mas mabuting i-skip mo na lamang ang video na ito. Nagawa mo na lahat ang mga hakbang para magmanifesto o magkatotoo ang iyong mga pangarap sa buhay. Ikaw ay nakagawa na ng iba't ibang method ng pagmamanifesto at ikaw ay malakas ang paniniwala na ang iyong pinaka magagandang pangarap sa buhay ay magkakatotoo na sa lalong madaling panahon. At ngayon, paano mo malalaman kung ang mga ito ay nagkatotoo na? Ano ang mga senyales na ang mga ito ay nagkatotoo na, Laurel? Kaya para diyan, narito ang 7 malinaw na senyales na indikasyon na ang iyong pagmamanifesto ay malapit na. Ang mga senyales na ito ay gagawin kang motivated at focused sa iyong mga layunin at kaya ka ding bigyan ng sense ng kapayapaan sa isip, kakomportablehan. Dahil sa pamamagitan ng mga ito ay alam mo na ang iyong mga ninanais ay papadating na sa iyo. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa iyo ang mga kadalasang senyales na ang manifestasyon ay malapit na sa iyo at kung papaano mo ito magagamit sa iyong advantage. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din, i-click ang bell at saka ang all para lagi kang updated sa mga pinakabago nating mga videos patungkol sa wastong pagmamanifesto. I-focus mo ang sarili mo sa pang-anim na bagay dahil isa itong susi para sa iyong pagmamanifesto o pagiging realidad ng iyong mga kahilingan. Una, ang synchronicity. Ang isa sa mga pinakamadalas na senyales na ang manifestasyon ay malapit na ay ang pagdami ng synchronicities. Mag-uumpisa ka ng makakita ng mga numero na paulit-ulit. Ang mga synchronicities ay mga senyales na ikaw ay nasa tamang landas at ang universe ay kumikilos na para sa iyong pabor. Ito yung palagi kang nakakakita ng 11-11, 3-8, 3-4, 12-12 at iba pa. Pero huwag ka sanang malilito sa kaibahan ng nagkataon lamang o coincidence sa synchronicity. Ayon sa mga law of attraction experts, tayo ay naglalabas o nagre-radiate ng enerhiya at ang universe na madalas na sinasabi ng karamihan ay ang kalawakan na nakikita natin, pero ito ay ang tinatawag na subconscious na parte ng ating utak. Kapag ikaw ay nagmamanifesto, ikaw ay ipinoprogram mo ang iyong subconscious upang maset ang filter nito sa tamang frequency na nakapantay sa iyong mga goals o layunin at mga pangarap. At ang synchronicity sa isa sa mga senyales na malapit ng magkatotoo. Ang iyong mga pinapangarap o magmanifesto na ito na naipapadala mula sa iyong sariling subconscious. Ito ay parang mga mini events sa iyong buhay na perpektong naka-align sa kung ano ang iyong pinapangarap at pinagsisikapan sa buhay. Palagi kong iniisip noon at ginagawang halimbawa na magkaroon ng isang stable job o trabaho sa sarili kong bahay. Noong wala pa ako ng mga ito, sunod ay marami na akong kaibigan, kakilala at kamag-anak na madalas na nakikita kong nagkakaroon na ng mga sariling bahay at maayos na trabaho. Mas nagmamanifesto ako na mga ito ay mas marami ang nakikita ko ng ganitong pangyayari sa paligid ko. At sa wakas ay ito na, may sariling bahay na ako at may maraming source of income. Bukod pa diyan ay hawak ko na din ang sarili kong oras. Taong 2019 nang ako ay makalipat na sa sarili kong bahay. Kasama ng aking pagmamanifesto ay patuloy na dasal, pagpapasalamat at patuloy na pagkilos para sa mga pangarap ko. Ang mga senyales ng manifestasyon na ito ay nangyayari kung ikaw ay inililinya mo ang sarili mo sa mga pangarap mo. Ibig sabihin ay kailangan mo pa din kumilos para sa mga pangarap mo. Hindi ka mananalo sa loto kung hindi ka tataya
At kung wala ka naman ding itataya, kung wala kang pagkukuhanan ng iyong ipapantaya. Ang pagmamanifesto ay hindi para sa mga tamad at walang ginagawa. Kailangan mo pa din itong samahan ng kilos. Panigurado din namang may mga ibinebentang bahay pero ang aking subconscious filter noon ay hindi na ipapadala sa mga ito. Kaya naman ang mga synchronicity ay ang mga malilinaw na senyales na ikaw ay nasa tamang landas sa pagmamanifesto. Ito ay ang iyong subconscious mind na nakapantay sa iyong mga desire o minimithi na siyang dinadala ka sa tamang direksyon. Ang mga ito ay talagang senyales na malapit ng magkatotoo na siyang nandiyan para manatili kang motivated na magpatuloy. Pangalawa, ang intuition at mga gut feeling o kutob. Isa pang malinaw na senyales na ang manifestation ay malapit na ay ang pagtaas ng intuition mo at gut feeling. Ikaw ay mag-uumpisang makaramdam ng eksakto na parang alam mo na agad ang gagawin mo sa susunod o biglang magkakaroon ka ng saloobin sa iyong magiging sitwasyon pa lamang. Ang pagtitiwala sa iyong intuition ay importante kapag ikaw ay nagmamanifesto. Kaya magbigay ka din ng malaking atensyon sa iyong gut feeling. Ito rin ang paraan ng subconscious para gabayan ka. Kapag ikaw ay nagmamanifesto ng isang bagay, kadalasang mararanasan mo ang mataas na level ng intuition at gut feeling. Ito ay pwedeng magmanifesto sa iba't ibang paraan. Ito ay pwedeng bigla na lang ay magkaroon ka ng isang magandang ideya. May pakiramdam na sunod na dapat kang gawin o makaramdam din ng isang physical na sensation sa iyong gut. Ito ang mga malilinaw na senyales o indikasyon na ang iyong manifestasyon ay malapit ng mangyari at ikaw ay nasa tamang landas. Ang pagtitiwala sa iyong intuition ay napaka-importante sa proseso na ito. Importante na magbigay ka ng atensyon sa anumang gut feeling na mayroon ka, kahit na parang wala naman itong logical sense. Ang iyong intuition ay ang iyong inner guide o panloob na gabay at siyang makakatulong sa iyo upang makagawa ng mga tamang pagpili at makagawa ng mga tamang aksyon para matupad ang mga minamanifesto mo. Ang universe ay kasama mo upang magkatotoo na ang mga pangarap mo. Pangatlo, mga heightened emotions. Ang iyong subconscious mind ay palaging nakikipag-usap sa iyo. Ito din ay nakikinig sa mga sinasabi mo. At ito ay nagpapadala ng mga signal sa iyo na siyang gabay mo sa tamang landas. At dahil nga ang subconscious ay ang lugar sa ating utak kung saan tayo ay nag-iimbak ng mga beliefs o paniniwala ng madalas, ang mga malalakas na emosyon, ang mga lilitaw kapag tayo ay may minamanifesto. Kaya kapag ang iyong manifestasyon ay malapit ng mangyari, ikaw ay magiging emotional kumpara sa dati. Ikaw ay makakaramdam ng excitement, saya, o kahit na din ang takot. Ang mga heightened emotions na ito ay senyales na ikaw ay papalapit na sa iyong goal o layunin at ikaw ay handa ng matanggap kung ano man ang hinihiling mo. Makikita mo ang sarili na mas malalim ang mga nararamdaman mo ngayon kaysa sa pangkaraniwan o ang iyong mga emosyon ay mas tumitindi. Ito ay isa sa maraming signs ng bago maganap ang manifestasyon o manifestation. Ang iyong mga emosyon ay napaka-powerful na indikasyon ng iyong alignment sa universe at mga enerhiya ng iyong mga desires o pangarap. Kapag ikaw ay nakakadama ng positibong emosyon gaya ng excitement at kaligayahan, ikaw ay nasa mataas na vibration na siyang umaakit pa ng mas marami pang mga positibong experiences o mga karanasan, pati na din ang mga oportunidad sa iyong buhay. Sa kabilang banda ang takot at walang kasiguraduhan at mga senyales na hindi ka masyadong aligned sa iyong mga desires. Ito ay ang iyong subconscious na nagsasabing may mga humaharang sa kasaganahan papunta sa iyo. Importante na ma-acknowledge mo ang mga emosyong ito at ayusin ang mga ito para maalis mo ang kung anumang pumipigil sa iyo at buksan ang sarili sa pagtanggap ng kung ano ang mga gusto mo talaga sa buhay. Halimbawa,
ikaw ay nagmamanifesto para magkaroon ng isang magandang career at mas mataas na income. Isa sa mga malalapit mong kaibigan ay bigla na lang tinanggap sa kanyang pinapangarap na kumpanya na alam mo ding napakaganda. Gayon pa man ang iyong emosyon ay maiiba. Ikaw ay maaaring makaramdam ng inggit, malungkot ka o sumama ang loob dahil alam mong nakuha ng kaibigan mo ang isang bagay na pinapangarap mo. Ang mga malalakas na emosyon na ito ay maaaring isang malinaw na indikasyon na hindi ka naka-align sa abundance. Tandaan na ang manifestasyon ay hindi palaging isang linear o straight line. Ito ay pwedeng may mga pagsubok minsan, pero ang pananatiling focused sa iyong mga desires o pangarap, pagpapanatili ng positibong mindset at pagsisikap na maalis ang mga limiting belief o negatibong mga emosyon na lumilitaw, ikaw ay kaya mong dalahin ang mga desires o pangarap mo sa realidad. Kaya pakayakapin mo ang iyong mga heightened emotions bilang isang senyales na ang iyong manifestasyon ay papadating na. Patuloy kang kumilos ng may paniniwala at kapositibuhan. Pang-apat, ikaw ay nakakaramdam ng kapayapaan at kakalmahan. Ang isa pang sign o senyales na ang iyong manifestasyon ay malapit na ay ang pagkakaroon ng payapang isip at kakalmahan. Ikaw ay makakaramdam na para bang ang lahat ay nagiging maayos na o ikaw ay napupunta na sa isang maayos na sitwasyon. Ang kapayapaan na maaaring nararamdaman mo ngayon ay isang senyales na ikaw ay aligned sa iyong manifestasyon at ito ay papadating na sa iyo. Ito ay isang senyales na ikaw ay naka-align na sa iyong manifestasyon at hinahayaan mo na ang universe ay kumikilos na sa mahika. Kasama ka. Importante na tandaan na ang pakiramdam ng kapayapaang ito at kakalmahan ay hindi lang nangangahulugang perpekto ang buhay na mayroon ka. Ito ay simpleng nangangahulugan na ikaw ay nasa estado na hinahayaan mo at hindi mo pinipigilan ang daloy ng subconscious manifestation. At kahit may mga pagsubok pa din sa iyong landasin, ikaw ay kaya pa ding manatili sa estado ng pagkakaroon ng kapayapaan sa isip at magtiwala na ang lahat ay nangyayari para sa ikabubuti ng lahat. Ang mga ito ay senyales na ikaw ay magmamanifesto na. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay isang malinaw na indikasyon na ang pagiging totoo o pagmamanifesto ng iyong mga kahilingan ay nandiyan na. Panglima, ikaw ay nakakaranas ng maraming gratitude. Habang papalapit na ng papalapit ang iyong manifestasyon o pagkapunta sa realidad ng mga pinapangarap mo sa buhay, ikaw ay mag-uumpisa ng mas maging mapagpasalamat at maging appreciative sa kung anong meron ka. Ang sense of gratitude na ito ay importante kapag ikaw ay nagmamanifesto dahil nakakatulong ito sa pag-akit pa ng mga gusto mo sa iyong buhay. Kapag ikaw ay nakakaramdam ka na masaya ka sa kung anong meron ka at nagpapasalamat ka dahil sa mga ito, ikaw ay nasa mataas na vibration na siya nag-a-align sa iyo sa mga enerhiya ng mga bagay at pangyayari na gusto mo. Imposible din na magkaroon ka ng mga negatibong pakiramdam at makaramdam ka ng pagpapasalamat o gratitude sa parehong panahon. Ito ay ang siyang makakatulong sa iyo upang mas mapalapit ka sa pagmamanifesto at umakit ka pa ng mas maraming blessings at mga oportunidad sa iyong buhay. Pero ang mismong gratitude din o pagpapasalamat ay isang malakas na indikasyon na ang iyong mga pangarap ay magkakatotoo na dahil ang iyong subconscious mind ay nandoon kung saan ang iyong mga pangarap ay nagiging realidad na. Panghawakan ang pakiramdam na ito at gawin ito ng mas malakas at sa lalong madaling panahon. Ang iyong mga pangarap ay realidad na. Pang-anim, ikaw ay inspired o inspiradong gumawa ng mga aksyon. Ito ay ang pinakaimportanteng indikasyon o sign na ang manifestasyon ay papadating na. Ito rin ang isang key part ng manifestasyon, ang gumawa ng isang inspired action. Kapag ang manifestasyon ay malapit na, ikaw ay maaaring makaramdam na gusto mong kumilos at ikaw ay may inspirasyon
patungo sa iyong goal o layunin sa buhay. Pwedeng simpleng tumawag ka sa telepono o isang malaking bagay gaya ng pagpapalit mo ng trabaho o career. Magtiwala sa mga inspired actions na ito dahil ang mga ito ay senyales na ikaw ay nasa tamang landas na. Kapag ikaw ay kumilos na at gumawa na ng mga inspiradong aksyon, ikaw ay nagpapadala ng malinaw na senyales sa universe na ikaw ay handa o ready na sa pagtanggap na makuha na ang iyong mga minamanifesto sa paggawa ng sunod-sunod na maliliit na hakbang tungo sa iyong goal o layunin. Ikaw ay nagpapakita sa iyong subconscious na ikaw ay committed sa paggawa sa mga desires mo tungo sa realidad. Kaya naman lagi kong sinasabi ang importansya ng isang action-based manifestation dahil wala nang iba pang lalakas pa ng higit sa pagkilos o aksyon. Gaano ka man naniniwala at nagtitiwala sa proseso, sa huli, ang manifestasyon ay hindi isang magic, kundi kailangan mo pa rin kumilos upang makapunta sa susunod na hakbang. Importante din na matandaan na ang mga inspired actions ay hindi palaging madali at komportable para sa iyo. Minsan ikaw ay dapat na lumabas sa iyong comfort zone, mag-take ng risk, at harapin ang kung anumang kinakatakutan mo. Pero kung ikaw ay nagtitiwala sa mga aksyon na ito at sinunod mo ang mga ito, ikaw ay magagantimpalaan ng progreso at momentum na siyang tutulong sa iyong makapag-manifest ng iyong mga desires ng mas mabilis. Pang-pito, nararamdaman mo na ang mga pangarap mo ay natutupad na. At ang pinakahuli, ang isa sa pinakamalakas na senyales sa iyong manifestasyon ay malapit na, ay may pakiramdam ka na natutupad na ang mga pangarap mo. Naaalala mo ba kung papaano ang iyong subconscious mind ay namumuhay na sa ganitong estado bago pa man ito nangyayari na sa iyong realidad? Ano ba ang mga nangyayari bago pa man dumating ka sa pagmamanifesto? Bukod sa nakakaranas ka ng gratitude, ito ba ay bigla ka na lamang nakakaramdam na ang lahat ay nasa ayos na at ikaw ay namumuhay sa mga pinapangarap mo noon? Ikaw ay maaaring mag-umpisang mag-visualize ng iyong mga layunin na parabang nangyayari na ito. O nagkakaroon ka ng mga emosyon na parabang ang mga ito ay nangyayari na talaga. Ito ay isang powerful na sign na ikaw ay nasa pagmamanifesto na. Importante na tandaan na ang pakiramdam na mayroon ka na ng mga pangarap mo ay hindi nangangahulugan na huwag ka nang kumilos patungo sa mga talagang gusto mo sa buhay. Importante pa rin na gumawa ka ng mga inspired na pagkilos at magtrabaho tungo sa mga desires mo. Ngunit kung ang iyong isipan ay nasa estado na ganito, ikaw ay mas makikita mo na ang iyong mga pagkilos ay naka-align at epektibo. Kaya kapag naramdaman mo na ang iyong mga minamanifesto o mga pinapangarap ay nangyayari o natutupad na, ito ay dapat na magsilbi sa iyong isang senyales o indikasyon na ang mga pangarap mo ay natutupad na. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.